Matapos malubog sa baha ang malaking bahagi ng Metro Manila dulot ng mga bagyo at habagat, daing ngayon ng mga residente ang maayos na flood control. Inihayag naman ng Department of Public Works and Highways ang mga rason ng malulubhang pagbaha sa Kamaynilaan at ang paraan kung paano masusolusyonan ito. Ang balitang ito ni Naomi Almohano. Nagmistulang swimming pool o ilog ang ilang bahagi ng Metro Manila nang bahain ito ng abot bewang at dibdib. Matapos manalasa ang bagyong Krising, halos isang linggo na ang nakalilipas, na sinundan pa nga ng habagat at ng bagyong Dante. Bagamat sanay na ang ilan sa mga ganitong eksena tuwing panahon ng bagyo at tag-ulan, ang iba naman, bugnot ang inabot dahil laking perwisyo na nila ito sa kanilang pamumuhay. Kami po sa aming ahensya po ma'am, sa DPWH, naghumingi po ng paumanin sa mga naapektuhan ng pagbabaha. Aminado ang ahensya na bagamat may flood mitigation plan silang sinusunod, hindi ito sapat dahil luma na ang ilang mga daluyan ng tubig baha. Yung ating drainage system po dito sa Maynila is outdated na at hindi na siya, kanyang capacity is hindi na sa 100% na maka-accommodate ng mga ating tubig ulan. Lalo na po ma'am dito sa meron tayong tinatawag na climate change. So iba na po yung design ng drainage noon. Kaya aniya valid at katanggap-tanggap ang reklamo at hinaing ng mga tao na hindi ramdam ang flood control projects nila dahil hindi pa naman aniya 100% implemented ang kanilang flood control master plan. Dagdag pa niyang dahilan ng grabing pagbaha ang mabilis na commercialization sa Metro Manila na halos wala ng bakanting lupa para mag-accommodate ng tubig ulan at lumang pumping station. Our pumping station is designed matagal na mga siguro 20 years ago. Yun ang design capacity niya. Isa ring sinisisi ang hindi maayos na pagtatapon ng basura. Nang humupa kasi ang tubig sa mga binahang lugar, tumambad ang sangkatutak na basura sa kalsada. Na nila, bumalik lang din sa mga tao ang kanilang itinatapon sa kalsada basta-basta. Tiniyak naman ng ahensya, ginagawa nila ang lahat para makumpleto at maramdaman na ng publiko ang kanilang flood control structures. Ang aming pong ahensya ma'am is ginagawa naman ng lahat para makumpleto na talaga yung ating flood control structures dito sa Metro Manila. Matatanda ang nasa 1.14 trillion pesos na ang nailalaan na pondo para sa flood control project sa mga nakalipas na taon at maging liderato. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.